Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nakakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Mga kapatid, ang ating pong Jesus Nazareno po ngayon ay nag-aanyaya po sa ating lahat. May tindi at lalim at may isang pinakamabisang pamamaraan ng pangangaral po ng Poong Jesus Nazareno sa atin upang tayo po ay maging ligtas. So tayo rin po ang gagawa ng ating kaligtasan. Bagamat ang Diyos ang siyang magkakaloob ng mga biyaya sa atin na pinagsisikapan nating lahat na sa araw-araw ng ating pamumuhay ay lagi po tayong nag-uugat sa utos ng Diyos. Narinig po natin kung kailan po tayong sasabihan sa ating sarili, kung meron pong tayong mga balon o mga deep well, meron tayong pinagkukuhanan ng sariwang tubig na siyang makakatighaw ng ating mga uhaw. So meron pong balon na kung saan ang tubig ay kailangan natin. Katulad din po sa atin po ang spiritual na pagtatama o pagtutuwid ay tama sa ating mga minamahal sa buhay. Kaya nga po yung pundasyon, sa ikalawang pagbasa po natin, no? Ito po yung baseline natin. Ibig sabihin, ito po yung sa Bisaya po, patukuranan. Patukuranan, pundasyon. Meron tayong pinangahawakan at pinaninindigan araw-araw na kung saan tayo ay sasalok sa balon ng buhay spiritual na kung saan ang pamantayan at pamamaraan, tamang pamamaraan na ninanais ng Diyos na lagi po nating tangan-tangan, araw-araw po nating pinangahawakan ito sa ating pong buhay.
Sabi po sa ating ikalawang pagbasa, pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Kaya nga po, pundasyon ng ating buhay pananampalataya ay palagian ng pong nag-uugat sa pag-ibig. At ang pangako po ng ating Poong Jesus Nazareno, na kung tayo po ay patuloy na magtitipon upang manalangin, ang pangako po ng Poong Jesus Nazareno, siya'y kasama natin na tuwing tayo po ay mananalangin, saan man may 2 o 3 nakakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ano pa po yung pangako ng Poong Jesus Nazareno? Anong bagay ang inyong panalangin, ipagkakaloob ko sa inyo ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. So 2, mayroon pong pagtitipon ng panalangin na lagi pong inaanyayahan tayo. Saan po ito magmumula? Hindi lamang po dito sa ating basilika na kapag-organize na ba kayo 2023 na ang inyong mga anak ay natitipon bilang buong pamilya na nananalangin. Anak, ligo mo na kayo. Magdasal tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. At hilingin natin ay pagdasal natin ang ating kapwa kasi ito ang pangako ng Panginoon na kapag tipon na ba kayo bilang pamilya na meron kayong takdang oras ng panalangin. Natatandaan ko po, taga Sampaloc po ako, taga Balik-Balik. Pagdating po ng 6:00, pag wala ako sa bahay, sintron po ang sumasalubong sa akin. Dapa! Huwag kayo magpapaabot ng orasyon sa kalsada. So kasi po, ang sinasabi ng tatay ko, pagdating ng 6:00, tipon, ipapaabot sa Diyos ang pasasalamat sa buong araw na nagganap at pasasalamat sa lahat ng mga biyaya. So ngayon parang maluwag na eh. Hindi na ito nagagawa ng mga Kristiyanong Katoliko, napapabayaan na, kaya't walang espiritu ng panalangin sa tahanan. Walang espiritu na puspos na nagmumula sa Diyos kung ano-ano mga pinagkakabalahan. Bakit po nga ba ito sinasabi sa atin ng Poong Jesus Nazareno? Na ang panalangin ng 2 o 3 nagkakatipon sa inyo dito sa lupa, magkaisan sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito ng aking Ama sa langit. At sinabi niya, pangako po ito, 1 o 2 natitipon dahil sa akin, sa Poong Jesus Nazareno, nagtitipon tayo sa ating tahanan na nagnanalangin, naroon akong kasama nila. Kaya hindi po mangyayari at hindi po mahirap kung mayroon man, natural, tayo po may mga karupukan, kahinaan, may kanya-kanyang mga ugali. Kaya't kung meron mang mga conflict na nangyayari sa mga magkakapatid, ay madaling magkapatawaran. Kasi bakit? Nahihinog ang magkakapatid sa panalangin. Naguugat ang kanilang samahan dahil sa pag-iibig ng Diyos. Ngayon po sa Facebook, magkapatid, nagdidimandahan na sa Supreme Court, umaabot ang kanilang mga kaso. Sa barangayan, magkakapatid, nag-aaway. Ito po ay bunga ng dahil hindi talaga nakababad sa panalangin ng pamilya. Kaya kung hindi pa po kayo nakakapagsimula, simula na po, 2023, September na po ngayon, baka pwede nyo pang habulin, pwede pang tipunin. Kasi ang pangako po ng ating Poong Jesus Nazareno ay totoo at kanyang tinutupad. Baka wala pa po, baka pagdating po ng ikalawang pagbabalik po ng Poong Jesus Nazareno, nakaanga tayo. Anga, ano to? Hindi namin to alam. Ano yung pinasabi na pag lumilindol, tatandaan ko po, sasabihin ng tatay at nanay ko, lumuhod kayo. Dasal. Ngayon, sa Lasalabat po lindol, sa PGH po, lagi po kami may drill, ng earthquake drill. Alam kung anong gagawin. Dasal. Nakita nyo sa Morocco ngayon,
2,000 plus na po ang namamatay at 2,000 plus ang mga injured at 2,000 plus pa rin po ang missing. Nito lang kahapon sila lumindol, noong Sabado po, magsimula po tayo. Kung hindi pa po kayo naka-organize sa inyong tahanan ng pananalangin, magsimula po kayo. Itigom, Bisaya man eh. Ipunin ninyo ang inyong pamilya na magkaroon kahit 15 minutes o 10 minutes na pananalangin ng pasasalamat. Training po ito, pagsasanay sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Kung wala tayong gagawin at tayo magigitla na lang, hindi natin alam kung anong gagawin. Hindi natin alam kung paano tayo haharap sa isang sitwasyon na hindi natin inaakalang darating. By surprise. By surprise. Kaya nga sinabi, maghanda tayo. Kaya nga po sinasabi ng ating Panginoon, pagsikapan, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan. Ito po ang pundasyon ng pamilya. Paano magaganap ito kapag hindi tayo nananalangin? Paano magaganap kung ang mga magkakapatid ay nagkakaroon ng sigalot nang walang pundasyon ng panalangin na kung saan ay inaanyayahan natin ng Diyos na mabuo tayo sa Kanyang pag-ibig? Kung meron mga conflict o mga away ng magkakapatid, madaling magsabing, I'm sorry, patawarin mo ako. At ang isa'y pinatatawad kita. Iyon po ang pundasyon ng panalangin. Nakakalungkot na isang pamilya'y away-away, umaabot sa barangay, umaabot sa mga korte, dahil lamang sa walang kwentang bagay. Pero kung puntahan po natin, at sinasabi po natin ang ikalawang pagbasa po natin, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. So ipundasyon ng bawat pamilya na buhay ang pag-ibig sa isa't isa. Nang pag-ibig na ito, kasi pag may pag-ibig sa Diyos, walang iringan, walang inggitan, walang pataasan ng ere, walang kompetisyon. Naroroon ang isang pinakamahalagang sinasabi po ng Poong Jesus Nazareno, na ang daloy ng puso ng bawat isa ay naroroon, nag-uumapaw, dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos sapagkat sa pang-araw-araw na panalangin, nahahadlangan ng anumang tukso ni Satanas. Sabi po ni St. John Paul II, ang target ni Satanas ngayon ay gibain ang pamilya, wasakin ang pamilya, pagkaguluguluhin ng pamilya. Sapagkat ang pamilya po ay isang munting simbahan na naroroon na kung bubuhayin ng bawat isang panalangin sa kanilang tahanan. Ito ay munting simbahan ng pamilya na kung saan ay buhay na dumadaloy ang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't hindi na dadako dito sa ating ebanghelyo, bagamat ito po ay pamamaraang ibinibigay po sa atin ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kung paano magkakasundo ang magkapatid. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Ito po ay ipinapahayag po ng Poong Jesus Nazareno. Ang pag-ibig ang mas higit na nangingibabaw kesa sa mga galit, kesa sa mga ibang bagay na mga hinanakit, pagtatampo, ang tawag dito, yung nagbuburo ka ng mga galit, paghihiganti.
Wala po sa bokabularyo ng Diyos yan. Kay Satanas po yan. Kay Satanas. Kasi ganyan ang target niya. Wasakin ang pagkakaisa ng pamilya. Kahit hindi na po siguro aabot, kaya meron pa rin pong, dahil nga ang karupukan ng tao, tayo ay makasalanan, tayo may mga kahinaan, gumawa pa rin ang Poong Jesus Nazareno kung paano i-approach ang mga may conflict sa isa't isa. Ang galing, ano po? Wala pong hinusga ang Poong Jesus Nazareno. Basta gawin, kausapin. If mas matimbang ang pag-ibig kesa sa mga galit, hinanakit, tampo, pagkainggit, at ang pinakamahalaga po ay hawak-hawak natin ang mga utos na dapat ay maisakatuparan po natin araw-araw. Hingin po natin ngayong gabi ang biyayang ito. Sana po ang tinatawag pong pamilyang nagsasama-sama sa panalangin. Ito po'y tinalakay po ng Second Plenary Council of the Philippines, ng mga obispo sa Pilipinas at iba, na itatagpo ang tinatawag ng Basic Ecclesial Community, na ang sambayan na maliliit na sambayan ng Kristiyano, ng mga magkakapitbahay, na naroon na mayroong nananalangin po sila, prayer meeting, twice a week. Ang pamilya is everyday, na kung saan ay nagniningas ang buhay panalangin ng pamilya. So hilingin po natin ito, na ito'y maisagawa po natin magsimula sa inyong tahanan, na kayo'y merong schedule, na naroon ang inyong mga anak, andun niya yung mga kapatid, na wag magmadali, unahin ng Diyos at sabihin, Panginoon, salamat po sa biyaya ng aming tinatanggap araw-araw. So hilingin po natin yon. Hindi lamang po dito sa loob ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno, kundi ang biyaya na inyong tatanggapin ngayon ay iuwi sa bahay at doon buhayin ang mga biyaya na ating tinanggap.